Hinahanap naman 'to sa ano, Congress ho, mga kababayan. Oh, ano ba ano ba nangyayari sa mga ito? Oh, Sara skip House plenary debate on OBP budget. Oh, yung Office of the Vice President budget na pag-uusapan, mga kababayan. Talagang ayaw humarap ng Vice Presidente. Humarap isang beses. Oh, pero ano, may nakuha ba tayong paliwanag? May nakuha ba tayong eksplanasyon kung bakit at saan gagamitin yung hinihinging 2 bilyon? Wala po. Ang narinig lang po natin mga kababayan is, oh, ipinasa ko na yan, isinabit ko na yan sa Congress. Bahala na kayo kung gusto nyo i-approve yan o hindi. Tayo na naghihintay, sasabihin ng ating Vice Presidente kung saan gagamitin yung pondo. 'Di ba? Tayo na naghihintay mga kababayan, eh wala. Yun na lang yun. 'Di ba? Malalaman pa natin doon sa mga congressman at sa mga senador na naku, kaya pala hindi pinapaliwanag ng Vice Presidente, eh madami pong doble-doble. Kumbaga extra na gastos lang doon sa kanyang hinihinging 2 billion pesos, mga kababayan. Vice President Sara Duterte skip the House plenary debate on the proposed 2025 budget for the Office of the Vice President, OBP, no? Scheduled for Monday, September 23. Duterte reportedly spent the weekend with friends. Mas pumunta pa po doon mag-swimming, no? Weekend with friends on Calaguas Island, Camarines Norte, after visiting former Vice President Leni Robredo at her home in Naga City during the Peña Francia Festival. Yan po yung piyesta po ni Ina, no, sa Naga. She was in Calaguas Island from September 21 to 22 and departed on September 23. Naku po. Yun po ba dapat mas mauna? Kesa po yung marinig natin, maipaliwanag ng Vice Presidente kung para saan talaga yung budget na hinihingi niya. Wala ba po tayong karapatan na marinig yun? Or wala lang? Sasabihin na naman po ng ating Vice Presidente ay pinupolitika sila. Ito po, mga kababayan, hinahanap po siya sa Congress. We continue. Anak appropriating funds for the operation of the government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. There's a motion that we continue. Wala po ang ating Vice Presidente, mga kababayan. Consideration of the said House bill. Is there any objection? There being none, motion is approved. Paano po kung bigyan ng, kumbaga, 300, kumbaga, bigyan kunyari ng 300,000 o 300 million, ano sasabihin? Tingnan nyo, ginigipit sila. No? Eh kung yung pagkakabasa po ng Congress, nako, sobra-sobra yung 2 billion na hinihingi. Kailangan lang yata yan, kagaya po, 700,000, 700 million. 'Di ba? Nung kinumpute nila, kung ano lang yung dapat para sa Vice Presidente na budget, 700 million, mga kababayan. Oh. Paano po pag binigay yan? Ano naman sasabihin nila sa taong bayan? Sasabihin, ginigipit po tayo sa budget, mga kababayan. Hindi po mismong binigay yung hinihingi natin 2 billion na makakatulong sana sa mamamayang Pilipino. Ganun naman po. Pabiktim naman po, mga kababayan. Di ho ba? Siguro ako, naniniwala ako, kaya ayaw talagang sumagot ng ating Vice Presidente dito dahil yun nga, no? Gusto nilang magpabiktim. Gusto nilang magpabiktim pagdating ng panahon. Pag hindi na ibigay yung talagang hinihingi po nila, mga kababayan. Kung naipaliwanag mo ng maayos, ipinaglaban mo yung budget mo, which is normal naman pong ginagawa sa Congress ng lahat. Kaso po, mas pinili po ng ating Vice Presidente, mga kababayan, na hindi po humarap. Yun nga lang, kapag ka nabigyan ng 700 million na budget, yung saktong-sakto lang po, nagastos dapat ng isang Vice Presidente
O sama na natin yung Office of the Vice President. Magtatampo naman. Magpapaawa naman po, mga bossing. Bakit ba? Bakit 200 billion? Ang laki. No? Dahil nandiyan po yung 100 million para daw po sa mga tagapayo ng ating Vice Presidente. Doon sa mga magtuturo sa kanya. Nandiyan yung doble-doble pong mga gastos. Na sana po meron na talagang mga gaganap na mga kagaya ng mga DSWD. Sabi ni Frozen Soul, X sa kahit kaninong Dutertes and friends sa balota. Oho. Dapat mas inuna po ng Vice Presidente to. Para ho sa akin, mga kababayan. Although, alam natin, sasabihin nila, wala na bang karapatan na magbakasyon ng Vice Presidente? Tingin ko po, mas mahalaga po yun. Siguro, tapos nung ipaliwanag niya, yung kanyang budget, no? Tapos niyang umattend doon sa hearing na yon, doon sa ano na yon, saka magbakasyon. Lahat naman may karapatang magpahinga, mga kababayan. Lahat po may karapatang magpahinga. Kaso, kapag kayong ganyan, mas importante po yata na marinig po ng taong bayan kung bakit ka humihingi ng ganong budget. Lalo po, pera ng bayan, no? Pera ng bayan yon, mga kababayan. Pera ng bayan, mga kababayan. At ang nakikita ko ho, mga bossing nakikita ko po, mga kababayan, ang dahilan po nito, asan ba yun? Ang dahilan po nito, mga boss, sunod natin topic, ang pagbaba po ng trust rating ng ating Vice Presidente dahil po dyan sa mga ganyang pagkilos po. Isa-isahin natin, mga kababayan. Trust rating of top government officials. Ayan. Ferdinand Marcos Jr. Lakihan natin para mas mapanood, makita nyo. Trust rating 58.8. No? At ang distrust is 23.0. Sara Duterte, Carpio, trust rating 56.8. Distrust is 22.0. Pababa po, mga kababayan. Si Romualdez naman po, trust rating 56.4 at ang distrust is 21.5. Nasa na yun? Ako, nag-swimming na naman. Alexander Gesmundo, Chief Justice, 42%. Distrust is 12%. Bakit may pindot yun? Okay, Chis Escudero naman po. 60%. Distrust is 12%. Lahat po yan, mga pro-government, mga kababayan,